So, nakalimutan mo na naman. Hanggang sa nakalimutan mo na nakalimutan. And then, biglang meron ka nalang makikita na ibang tao na tapos na nila kung ano man yung inspiration na nilagay sa'yo. Parang sabihin na natin na baka may balak kang itayo na business, mga gano'n. Kaso marami kang ifs and buts, mga gano'n. Feeling mo hindi mo kaya until napadaan ka sa isang bago na sabihin natin bagong salon, bagong kainan na parang, "Teka, parang ganyan yung idea ko, parang ganyan na ganyan yung idea ko." Tapos ngayon nanghihinayang ka na kasi hindi ikaw yung nagsimula. Hello, hello. 444 today. Kita ba? Kita ba? Ay, nawala. Ayan. 4. Bilis lang mag-focus ka. 444. 444. Ayan, dito. 444. Ah, di ba? I'm telling you, this is angel numbers. This is real. Hello. Hello. My God, the universe is sabi niya, gusto siguro niya sabihin na, i-video mo na yan. Ang tagal-tagal mong mag-upload. Ayun na. Hello. Hello. Video log. Okay. Kanina pa ako kinukulit. Kasi kanina nakita ko rin, may 222 din ako na nag-pop up. And then this past few days, nagpa-pop up ulit yung mga angel numbers. Hindi kasi parang yung i-vlog ko kasi dapat is about the yung planetary alignment siya. Kasi parang may planetary alignment this week. Actually, dapat few days ago pa. Few days ago pa ako dapat mag-vlog noon. Or sabihin ko, ganun. Kaso alam mo yun, nung ni-research ko kasi, parang saying na hindi naman totoo yun. Parang, oo, may mag-a-align, pero hindi naman talaga totally in line. Ganun. Like, una ko lang siya nakita kasi syempre, mga astrologers online, they're saying na, magkakaroon ng planetary alignment. So that means mas magandang mag-manifest ngayon, 'di ba? Mas maganda mag-manifest kasi ano ba 'yun? The gravitational pull of the planets will help you. Ganyan, ganyan. So syempre, nasimulan ko na 'to ng about manifestation, 'di ba? Why not i-share, 'di ba? Hindi naman ako mamimilit na kung maniniwala or hindi. Parang it's not about dun sa it's not about changing someone's belief. Parang it's more on if you are into manifestation or if you want to change your life, 'di ba? Nang hindi mo naman kailangan gumastos kasi it's about you and your faith dun sa gagawin mo. Then try it, 'di ba? Kaso alam mo yun, parang pinanghihinaan ako ng loob because iniisip ko, ito ba yung lagi mo i-vlog? Parang wala bang iba? Parang, okay, so magsisimula ka dito and then yun lang ba lagi mong gagawin? Anything about something na hindi naman nakikita ng ibang tao? Or anything na about hindi naman, alam mo yun, hindi naman maiintindihan ng maraming tao. So, parang, sige na nga, mag-iisip na lang muna ako ng iba. Baka naman meron pa akong ibang maiisip, yun na lang. But then, para tuloy ang nangyari, nahihirapan ako mag-isip ng content. Kasi, ganitong topic yung, ganitong topic yung nagpapakita sa akin. Ganitong topic yung meron akong may say. Ganon. Kahit na, hindi ko naman intention na mag-start ng ganito, na mag-talk about something like this because, again, it's not common. It's not, favorable, ganun kaya yung term, favorable to many people kasi syempre may mga beliefs yung mga tao na, di naman yan totoo, bubulang yan, tapos baka naman may problema ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? 'Di ba? Yung mga ganung klase ng
Kasi siyempre walang makakaintindi. Pero, yeah, sinasabi ko naman na hindi mo naman kailangan maniwala. Pero kung interesado ka, why not try it? Pero yung nagtataka ako do'n sa kung ano ba yung pumipigil sa akin to create, yon. At yun ang magiging topic natin today, gano'n. Medyo nabubuo ko na yung mga concept kanina. Siguro the 444 is the go signal na okay na yan, puwede na yan, ano mo na, i-chika mo na sa mga manonood niyan. I-chika mo na sa manonood, dali parang meron ka ng bagong episode, bagong content. So yun. So, hindi ko na nga naichika about this sa planetary alignment. Medyo nag-research pa ako noon na pinanood ko pa yung pelikula ni Angelina Jolie, yung Lara Croft, Tomb Raider, yung pinakaunang, dalawa lang naman ata yung movie nun, yung unang film because that is about the planetary alignment. Parang, you watch it, pasin, maganda siyang pelikula, like high budget film. I think that's high budget film. Ganun. Na parang yung idea nila doon is, it's about the planetary alignment. So once na nag-align ng mga planeta sa solar system, na mangyayari lang siya in 5,000 years. Ganon. Once in a lifetime. Ganon. So, meron silang hinahanap na parang isang buo siya na triangle na parang malaki siyang medallion, sort of ganon, na nahati siya sa gitna. Tapos, tinago siya sa magkabilang side ng mundo. Ganon. So, hahanapin nila yun doon sa mga sacred temples. And then, kung sino ang makakabuo nun at that time na, ano ba yan? At that time na mag-align yung planet. So, para may specific siyang moment. Ganon. Pag nabuo nila yon at that moment, parang may chance sila na sort of baguhin sa reality or sort of baguhin sa kung anong wish nila. Kasi sila yung may hawak nung that sort of magical power. And then naisip ko, hindi naman tayo sa Angelina Jolie. Wala naman tayo sa pelikula to do that. So parang, bakit ko pa i-discuss yung tungkol sa planetary alignment if it doesn't make sense? But then, ang gusto ko lang sana i-point doon is i-push mo pa yung manifestation mo kung ano man yung mga plans mo. Ganon. Parang yun lang sana yung gusto ko na idea doon. Na, okay, now that you know, simula pa lang ngayon, that was 21 ata, January 21. Parang simula ngayon, parang just think of, parang more on happy thoughts and then you write down what you want, journal mo siya, lagay mo sa papel, or, and then repeat it, have some affirmations, mga ganun. Mga healthy ways, ganun. Tapos malay mo, 'di ba? Parang yung mga gusto mo na ma-achieve sa buhay mo is magkatotoo siya agad. Ganun lang. Ngayon, ngayon dapat kasi ngayon yung last day ngayon Friday. So, wala, patapos na siya. Pero naisip ko, pwede ka pa naman mag-manifest kinabukasan. Or ngayon siguro, kung napanood mo, edi gawin mo. Pero dahil hindi ko siya tinuloy, nabaling tuloy sa iba yung magiging topic natin. So, ang magiging topic natin is understanding yung mga blockages. Kasi in fairness si universe talagang pag kailangan ko ng solusyon, hindi naman ako nag-a-ask ng solusyon, naghahanap lang ako ng bagong topic. Pero may ipo-provide talaga siya. Kasi meron ako nakita sa TikTok na isang video. Yun nga, ang title niya is Understanding Creative Blockages. And she's using the 7 chakras. And hindi naman ako guru to explain the chakras. Parang hindi ko pa siya masyadong naaaral kasi parang hindi pa naman ako makarelate doon. Gano'n. Pero okay, sige, yun yung ginamit niya. And doon kasi sa explanation niya,
um, maganda yung explanation niya. Parang in a layman's term, na magegets mo. Gets ko siya kahit na hindi naman ako masyadong into chakras, gano'n. Basta aware lang ako na, okay, so si crown, ito meron akong picture, So ito yung crown, hindi, yung crown is the mind, gano'n. Tapos this is the third eye chakra, so yun yung mga visions natin, gano'n. So what you see. Yun pala, ito. Basahin ko na lang, 'di ba? So crown chakra is where you understand. So that's the crown. Third eye chakra is what you see. And then throat chakra is we talk. So ayan, nagkasalita ako. Heart chakra is of course you love. And then solar plexus is yun sa chan, which is you do, I do. Yung nakasulat dito. And then sacral chakra is dun sa part na yun. Where you feel, I feel. Ayun nga, no, bakit I feel ka? Sensuality, sexuality, pleasure, and sociability. Okay. Sabi niya doon is I feel. Okay. Sabi nila yun. And then the root chakra is I am. What's I am? Okay. Energy, stability, comfort, and safety. Okay. Ang alam ko dito sa root chakra is something na, alam mo yun, yung parang, pag insecure ka. Pag insecure ka, may problema ka sa root chakra. Pag ingkitera. Baka ganun yun. Ewan ko. Sige. Basta, in the future, pag nalaman ko, chika ko sa'yo. So, yun. O sige, balik tayo. May nilista ko. Nilista ko na lang na in a nutshell yung, ano niya. Teka. Okay. So, ito. So, sabi niya doon, ang topic is understanding your creative blockages. So kapag daw yung mga ideas is pumapasok sa isip natin, like syempre hindi naman natin din alam kung saan nanggagaling yan, 'di ba? But then for sure it's from a higher source. Oo, naisip natin. But before that, saan ba manggagaling 'yon, 'di ba? So it came from somewhere higher and then pupasok sa isip natin. So yun yung inspiration, which is in your mind, your crown. O, tama naman eh. Mind, crown, so inspiration. So, ngayon, so may idea ka na. Ngayon, vision is your third eye. Ito, chakra. Like, hindi naman yung literal na two eyes natin because parang siguro kung may nakita ka inspiration na literal and then you see. But then usually, di ba, pag meron tayong inspiration, parang mabubuo pa lang siya eh. So, we saw the vision. Kaya we saw the vision. Parang, I see the vision here. Kaya may makikita ka. Parang tumitig ka lang sa isang object or sa isang scene and then you imagine something. So, that is in your vision. Diba? So, hindi pa siya nag-exist in the reality but you see a vision. So, that is your third eye chakra. And then the throat. The throat. The throat. Willpower. Yun yung sabi niya doon. Parang I'm going to pursue this idea na na-inspire ako and then nakita ko, gagawin ko ba? O, di ba? Parang sa akin lang yun eh. Problema ko din yun eh. Gagawin ko ba? Gagawin ko ba? And then, next. So, bababa na siya. Heart chakra. How do I feel about that? Tama ba dito? Nasa na yun? Love. Acceptance, love, compassion, sincerity. O nga naman, may point. So, sincere ba ako dun sa gagawin ko? O sabagay, gusto ko lang naman makapag-share. Pwede na yon. Diba? May care. May care naman ako. And then next, bababa na siya sa chan na. Can I do it? Kaya ko bang gawin? Or am I worthy enough? Or am I
Oo nga 'no, can I do it? Am I worthy? Yeah, oo nga 'no, makes sense. Alam mo yun 'pag ano, solar plexus yun, sa gut, dun yun part. Alam mo yung medyo nage-gets ko 'to na alam mo yung part na kapag halimbawa may gagawin tayo na halimbawa magpe-present ka, gano'n or meron kang gagawin na malaking desisyon or meron kang sabihin natin na siguro may bibilhin kang medyo masyadong mahal na out of your ano or meron kang achievement na gustong magawa, gano'n. Pero ang pinaka-relate dito is yung may magpe-present ka kasi maraming hirap mag-present, 'di ba? Maraming hirap magsalita. Halimbawa ito ginagawa ko, medyo nahihirapan ako kasi I mean, hindi naman ako masyadong magaling magsalita, pero siyempre kung alam natin yung sinasabi natin, kaya natin. Pero yung confidence ba na parang sino ka para magsalita ng ganyan, 'di ba? Anong credentials mo para magsalita, 'di ba? And then 'di ba madalas dun tayo umuurong, dun tayo nagba-back off or dun natin hindi tinutuloy yung mga ideas natin. Kasi takot tayo. 'Di kahit naman ako, 'di ba? I mean, ako hindi naman ako magpe-present dito as parang very perfect. I'm just saying na I'm also human and I also fear, um, na marami kang iisipin kasi alam mo 'yun, kailangan kasi parang 'di ba dapat mas maganda kung perfect, 'di ba? Mas maganda kung 'pag sinabi mo siya or 'pag, in-execute mo yung isang idea, parang it makes sense. Kailangan magkaroon ng, yes, yes, gaganon lang yung mga tao. Parang wala lang magtatanong kung bakit, walang magki-criticize na, "Teka, parang ganyan-ganyan." 'Di ba? Kasi medyo dun tayo natatakot, natatakot tayo sa, criticism. So, ang nangyayari, hindi na natin itutuloy yung mga gusto natin, 'di ba? Maghalimbawa tayo, halimbawa sabihin natin na, "Gusto kong bumili ng bahay." Gano'n. Gusto mong bumili ng bahay tapos biglang may nakarinig na iba sabi, "Hmm, ang liit-liit naman ng sahod natin, nakakabili ka ba ng bahay?" Oh, so dun pa lang namatay na yung idea mo, 'di ba? Or halimbawa sabihin natin na halimbawa nagwo-work ka na, sabihin mo na, "By ano, balak ko by next ganyan, ganyan napo-promote ako." Or by next gano'n, gano'n, tataas yung, salary bracket ko. And then bigla ka naman nag-doubt sa sarili mo na, kaya ba ng skill set ko or bakit si ganito kasi ano siya, graduate siya ng gano'n, so feeling ko baka mas may labang siya kaysa sa'kin. Or hindi kasi ganito lang ako, I mean hindi naman ako marunong magsalita, gano'n. Hindi ako marunong mag-English. 'Wag na lang baka ano, baka pagtawanan lang ako dun, 'di ba? So, dun sa part na yun, medyo na-confuse tuloy ako, kung nagkakaproblema ba ako sa throat or sa solar. Pero kasi madalas, alam mo yun, yung 'pag nagka-crumble yung sikmura natin, yung parang yung butterflies in the stomach ba yun? Hindi ko nakalimutan ko yung ano, yung right term. Pero 'pag yung kinakabahan tayo, 'di ba? Kasi ayaw natin magkamali, kinakabahan tayo. Makes sense na nandun yung solar plexus or sa tiyan. Ayan, dumighay tuloy ako, ayan. Lumabas ang problema. Problema ng solar plexus. So, puwede na siguro ako magsalita. Tuloy na natin. Oo. Wait lang ha. So, next natin is, um, aw okay, so boundaries or what I have to give up is sacral chakra. Dito na kasi nakasulat yeah, again sensuality, pleasure, and sociability. Okay. So, eto na yung part na i i-gi-give birth na natin yung idea.
So, halimbawa, okay ka na, 'di ba? May inspiration ka na, tapos nakita mo na yung vision, tapos, yung willpower mo to do it, and then, um, okay ka naman, masaya ka na dun sa gagawin mo, buo yung loob mo. Very good yun, heart chakra, buo ang loob. Then, kung may confidence ka na, so dumaan na siya ng solar plexus. So, hindi ka na nagdududa. I mean, buo na yung loob mo, and then, confident ka. Go. So, sabi ng buong soul mo is, go! Ngayon, so, i-give birth mo na yung idea. So, i-execute mo na. O, yan na. Lumabas na si idea. Sinimulan mo na. Last part is the root chakra. So, it is persistence and consistence. Ay, mali pala. Persistent, consistent lang pala to. Well, anyway, yun. So, yun nga, nagawa mo na, kailangan mo na siyang ituloy. 'Di ba? Kung halimbawa, sinabi mo na bibili ka ng bahay, so 'di ba dapat siguro mag-isip ka na ng way, nasimulan mo na, sabihin natin na nakapag-ipon ka na, so yung ipon-ipon mo na yon is ituloy-tuloy mo na para maging bahay talaga yan. Or, let's say, kung gusto mo ma-promote, ganon, or sabihin natin na makahanap ka ng ibang work na mas gusto mo, or sabihin natin na sa school, gusto mo maging honor, ganon, or, it's up to you. Magbigay ka ng ibang examples on your own. Diba? Ano nasa isip mo? Ganon. So, para magkatotoo yun, diba? Kung nasimulan mo na, ituloy-tuloy natin. Kasi yun, small habits, magkakaroon ng results. So, halimbawa ito, ginagawa ko, nasimula ko sa isang video, ngayon, gumagawa ako ng mga kasunod na video. Diba? So, feeling ko, kung sa akin, nagkakaroon ako ng problema sa throat at saka sa solar. Yun lang ang tingin ko. Kasi sa akin, pagdating kasi sa ideas, parang, ewan ko siguro ba kasi tinutulungan ako ni Universe. Hindi ako, yung isa kong leg na namamanhid. Kasi si Universe, feeling ko tinutulungan niya ako na gumawa ng mga topics. Ganun. Kaya ito na rin yung sasabihin ko, di ba? Parang every time, hindi naman ako nag-a-ask, pero bigla na lang. Siyempre, nagbabrowse-browse lang din naman ako. Ganun. Or minsan, tingin-tingin ako sa paligid, lalabas-labas ako, ganun. So, bigla na lang ako makakita ng topic, ng idea. So, feeling ko, pagdating doon sa idea is, may tumutulong sa akin. And, feeling ko nagkakaroon lang ako ng issue dahil, syempre, kakaiba yung sinishare ko. Hindi siya common na parang a day in my life, ganon. Yung tipo magtitimpla ka ng kape, gagawa ka ng breakfast, magluluto ka, ganon. Yung mga madaling i-absorb, madaling gawin, ano ba? Yung hindi, sabihin natin hindi ka mababash, ganon, kasi hindi ka naman nagbibigay ng ibang idea. Parang, lahat naman tayo pwede magluto, or lahat naman, alam mo yun, tipo pwede naman ako mag-review ng mga iba't ibang klase ng kape sa Starbucks, ganon. Kung masasabihin ko lang na masarap ba, hindi masarap, kayang-kaya ko namang gawin yon. Or sabihin natin na magbigay tayo ng iba't ibang klase ng tao sa loob ng cafe. Aba, kaya ko yan, di ba? Wow, number 1 dyan, yung mga maiingay sa cafe. Ay, naku, ang dami kong i-opinion tungkol dyan. Di ba? Kayang-kaya ko umopinion tungkol doon. Pero, bakit ko pa gagawin yan? Siguro next time na gawin ko, no? Para magkaroon din para may variety tayo. Pero kasi, alam mo yun, minsan gusto ko kasi nung topic na hindi man ako expert sa mga bagay-bagay, pero gusto kong matulungan yung ibang tao na baka kasi mamaya yung iniisip mo na yan is merong nangailangan ng tulong. I mean, hindi nila totally alam.
Tapos biglang nalaman nila, ay okay, so nagkaroon ka na ng idea, 'di ba? Malay mo i-apply mo sa kung may problema ka or may plano ka, o 'di ba? Like yung manifestation, 'di ba? Marami matutulungan 'yan. Kasi just between you and your faith and your yung persistence mo, yung consistency mo, o 'di ba? Pag may idea ka na, nabuo na siya at lahat, dumaan siya dito, dumaan sa crown, then sa third eye, sa throat chakra, heart chakra, solar plexus, okay na, masaya ka na, buong-buo na yung loob mo. Ginawa mo na't lahat, kailangan maging consistent ka. And then, siyempre, reminder ko rin yun sa sarili ko to be consistent. 'Di ba? Kasi para sa para sa nagbibigay ako ng ganito, 'di ba? Kung wala din naman akong, though, ako naman kasi, before ko to masimulan, before ko mabili yung camera at all, I mean, marami na akong nagawang manifestation. It's not to brag. Parang gusto ko lang na ma-inspire na, hoy, kahit naman anong beliefs mo, maniniwala ka man or hindi. I mean, it's not about that. Parang, kung sisimulan mo kasi or kung gagawin mo yung dream mo or kung ano man yung inspiration mo, kung sisimulan mo siya, 'di ba? Nagpa-plant tayo ng seed. Nagpa-plant tayo ng seed. Ganun pa lang 'yun. Ako, nagpa-plant pa lang ako ng seed. Malay ko ba kung anong mangyayari, 'di ba? Kung sino manonood. But I'm not focusing myself on that. Basta ako, nagpa-plant lang ako ng seed. And ito yung isang kanina bago ko to sinimulan, napanood ako kay isang clip kay Robert Greene. Sabi ni Robert Greene, parang the youth of today is hirap tayo to be different. I mean, hirap tayo na maging kung ano tayo. It's because mas madali kasi na mag-conform sa kung ano yung nakasanayan. Mas madaling mag-conform sa kung ano yung typical. Mas madaling mag-conform dun sa, alam mo yun, yung the road that is always traveled. 'Di ba? Hindi ko pa nababasa yung book na yun. Book ba yun? Or kasabihan lang. 'Di ba? Yung the road less traveled. Yun lang yung pumasok sa isip. Yun lang yung download sa isip ko. Pero, naisip ko kasi, 'di ba? Mas madali kasing mag-conform dun sa madaling tahakin na landas. Kasi, nagawa na ng iba yun eh. 'Di ba? Susunod ka na lang. Pero mahirap maging iba. Kasi, maraming obstacles. Now, think of may project ka ba? May something ba na inspiration na recently gusto mong gawin? Paano mo siya sisimulan? Yun na, 'di ba? May may inspiration ka na. Tapos, may vision ka na ba na nakikita? Siguro, meron na din. Kaso ang problema, nagdududa tayo. So, nandito yung mga blockages natin. Oh my God, parang nag-aaral ako ngayon ng about chakras nang hindi ka na mamalayan. Ayun. Well, hindi naman kasi ako masyado pa nagdi-deep dive dun sa mga gano'n. Basta ako nakikinig lang ako ng yung mga inspirational na mga something sa internet. Hindi ako masyadong nagpapakabihasa kasi feeling ko wala pa ako doon. Yeah. Pero ngayon na nagsasalita ako, na tuloy-tuloy lang. My God, the universe is downloading something. Oh well. My God. Oh my God. Bigla ko napaisip na, nga no. Why do I speak like this? Na para
Parang alam ko na lahat. Biglang tuloy-tuloy lang. I'm just reading the chakras and then explaining this. It's weird. But, well, we want it to be weird. We want it to be different. And then yun. Siguro, let's embrace to be different. Kasi, ayun, may dalawang pumasok sa isip ko. Ang dati kasi meron na ako nabasa noon na, like the universe or the source or whatever. I'm saying universe kasi depende kung ano naman yung belief mo. Ayoko lang kasi masyadong mag-deep dive no kasi baka may mga taong ma-trigger. But kung ano yung paniniwala mo, yun yung paniwalaan mo. But the universe is putting downloads in inspirations, placing informations in our mind kung ano man yung gusto nating mangyari. Doon siya nagsa-start. And kung halimbawa, nilagay paulit-ulit sa universe na nilalagay yung inspiration na yun sa isipan mo, pero hindi mo ginagawa. Let's just say na natakot kasi tayo kasi kakaiba yan eh. I mean, baka wala makaintindi. Okay, kalimutan mo yan. Back burner muna, then continuous tayo sa life natin. Yan, sige, work lang tayo, aral lang tayo. Tapos, ayun na naman, naalala mo na naman, may sign ka na naman nakita na si universe may nilagay sa'yo. O, bumalik uli. Kaso naisip mo, ay hindi kasi wala akong ganito eh. Ay hindi kasi kulang ako ng ganyan. So, nakakalimutan mo na naman. Hanggang sa nakalimutan mo na nakalimutan. And then, biglang meron ka nalang makikita na ibang tao na tapos na nila kung ano man yung inspiration na nilagay sa'yo. Parang, sabihin na natin na baka may balak ka itayo na business. Mga ganun. Kaso, marami kang ifs and buts. Mga ganun. Feeling mo hindi mo kaya. Until napadaan ka sa isang bago na sabihin natin bagong salon, bagong kainan. Parang, teka, parang ganyan yung idea ko Parang ganyan na ganyan yung idea ko. Tapos ngayon, nanghihinayang ka na kasi hindi ikaw yung nagsimula. 'Di ba? Nasayang sana pala sinimulan ko, pinush ko. Kasi kung hindi natin gagawin siya ng ibang tao. O, 'di ba? So, yun na nga, planetary alignment. Whether hindi ka maniwala or maniwala, I mean, it doesn't matter. The planets don't care. The planets just revolve around them, around the sun. Ganon. So, maybe it's about, our faith dun sa inspiration or dun sa project na gagawin natin, kung gagawin ba natin siya or hindi. Pero yun na nga, sa napagkadaldalan natin, oh my God, lampas na ako ng 30 minutes. O yun. So ako ito, nasabi ko na, and then ipapublish ko na lang to. Ngayon, ikaw, kung sino ka man na makikinig ka dyan sa kabilang screen, pag-isipan mo ngayon yung mga gusto mong i-manifest, mga isusulat mo sa journal, mga ipagpipray mo na sana matupad, ganun mga goals. Anong balak mo dyan? Pupush mo or itatabi mo muna? Nasa sa'yo yan. It's hindi naman na kayo magbabasan yan. 'Di ba? Ay, wag mo sasabihin yan sa iba. 'Di ba? Kasi baka kontra ng iba, 'di ba? Sabihin mo na lang pag tapos na, pag ready na. 'Di ba? Pag buo na yung concepts. So ako, ayan, dito ko na siya tatapusin kasi nasabi ko na yung gusto ko sabihin. Mag-iisip na ulit ako ng bagong topic next time. Ganon. Wala lang, parang nasayahan lang ako. Bigla ko siya natapos. O, 'di ba? Isang run, 30 minutes. Pak.
Download, download, download. Oh, daldal, daldal. My God, feeling ko nga baka throat chakra. Throat chakra ang issue kasi hindi ako masyado madaldal. O, eto na, universe. Nagdadadaldal na ako. Sige, tuloy-tuloy lang natin ito. Yay! Nakatapos ako. May isa pang video. Okay, yun lang. Bye-bye.